Yes, again, alright mga minamahal, eto na. Diyos ko, kahit nasa ASEAN, hindi talaga tinigilan ni Sara Duterte itong si Yusek Claire. Yung tipong, VP, oo, nandyan ka sa dahig the Netherlands. Si Yusek Claire nandyan sa ASEA, sa Cebu. Sorry, kanina sa term ko na ASEAN sa amin. ASEA, yan. Ikaw, naglalamierda ka. Si PBBM, nagtatrabaho. Baka meron kang salamin na. Baka meron ka lang salamin. 'Di ba? Kasi yung mga sinasabi mo, nagba-bounce din sa'yo. Ngayon, si Yusek Claire, tinirada. Oo, mga minamahal, tinira ni VP Sara. Sabi niya, huwag niyong pansinin yung sinasabi ni Yusek Claire kasi nagdadala lang siya ng kahihiyan sa bansang Pilipinas. Really? Sino ba sa inyong dalawa ang nagdadala ng kahihiyan? Na ikaw magnanakaw, na ikaw puro gala, na ikaw hindi ka sumasagot sa impeachment mo, tinatakasan mo ang public accountability, 'di ba? So ngayon, sa inyong dalawa, sino? Sino ang mas nagdadala ng kahihiyan? Lalo pat may issue ka sa pagnanakaw, 'di ba? Sino sa inyong dalawa ang nagdadala ng kahihiyan? VP Sara. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, bago ka mamaton ng muta ng iba, tingnan mo muna yung muta mo. Gets nyo, mga minamahal? Anyway, sige, ito kasi, na-interview kasi itong si Sara Duterte na para daw mas inuuna ng presidente na tingnan yung mga kritiko. Oo, kasi daw may mga pinapakulong, may pinapasabina, hindi daw naasikaso ni PBBM yung problema tungkol sa bansang Pilipinas, ganyan, chu-chu-chu, bla bla bla. So ngayon, bukod sa tinira niya si PBBM, ito tinira niya si Yusek Claire. Sabihin ba naman, yung sinasabi ni Claire, huwag niyong pansinin yan, papansin lang yan. The more na pinapansin niyo, the more na nag-feed. So, affected ka. Anyway, sige nga, panoodin natin to, mga minamahal. Very exciting. Maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCO. Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community. Alam niyo kung meron mang mas nakakahiya dito, hindi si Yusek eh. Ang mas nakakahiya dito, ikaw. Kasi, nandyan ka na naman sa dahig the Netherlands. Yung the way na sasabihin mo na dapat magtrabaho tayo, oh yes, di ba? Pero ikaw nasaan ka? Ano yung ginagawa mo, VP? Gets ninyo, mga minamahal? Kumbaga nagba-bounce sa'yo yung mga sinasabi mo. Oo, yun yun. Okay. Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang Si Yusek Claire pa ngayon pa pala ang papansin. Alam nga naman, spokesperson ka, pero yan, hindi ka magsasalita. So, para saan pa? Kaya ka in-appoint. Spokesperson, tagapagsalita ng Pangulo. Kasi yung Pangulo, hindi po nai-interview kada araw. So, yung mga sinasabi ni Yusek Claire is galing mismo sa presidente. Siya yung tagapagsalita on behalf ni PBBM para alam ninyo kung ano yung nangyayari. Ngayon, si Sara Duterte, ikaw yung masyadong papansin. Kasi hindi mo nakikita yung kahalagahan ni Yusek Claire, yung kahalagahan ng ginagawa ng presidente. Kaya nga merong spokesperson para sila yung magsasalita on behalf dito kay PBBM. 'Di ba? Gets ninyo? Hindi yung katulad mo, Sara. Oo. 'Di ba? Iba ka kay Yusek Claire, iba si Yusek Claire sa'yo. Nagsasalita ka para manira, itong si Yusek Claire nagsasalita para sa mamamayang Pilipino. Yan yung pinagkaiba ninyo.
Kaya nga mayroong press briefing. Kasi tinatanong doon yung mga mahalagang dapat inanong kay UC Claire. Gets ninyo? Oh, ano bang balita? Comment ni PBBM sa ganito, ganyan. 'Di ba? Oh, meron kayong update. Kasi naman wala kayong naririnig na komento ng ating presidente. Di mas nagagalit kayo. Kasi baka sabihin niyo hindi nagsasalita ang presidente. Ngayon na nagsasalita, galit din kayo? Ano ba? Saan ba lulugar si PBBM? May magandang gawin, galit kayo. Pag mayroong pangit na gawin, galit din kayo. So, saan lulugar si presidente? 'Di ba? Continue. Problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi Nagdadala ng kahiya. Mas nakakahiya ka, VP. Oh my God. Mas nakakahiya ka, Vice President, to be honest. Kasi nagsasalita ka ng mga salitang hindi pa tapos. Isipin mo, meron kang issue sa impeachment. Di ba mas nakakahiya yun? Pang Guinness Book of World Record, yung 2 beses ka nang ma-impeach ngayong Lunes. Gets mo, VP? Tapos ano pa ba, mga minamahal? Tumatakas ka sa public accountability, sa responsibilidad mo. Hindi ka na nagtatrabaho sa Office of the Vice President. So ngayon, sino yung nagdadala ng kahihiyan? 'Di ba? Kayo. Kasi magnanakaw ka, may issue ka na sa iba't ibang issue. So, sino yung mas nagdadala ng kahihiyan sa inyo? Si UC Claire ba o ikaw? Ngayon, pag binuweltahan ka, galit ka na naman. Scroll up ka na lang, Sarah. Oo. nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. Sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Actually, mas kawawa yung yung Pilipinas sa sayo kasi ninanakaw mo ang pera ng taong bayan. Mas kawawa yung Pilipinas sa'yo. Hindi kawawa ang Pilipinas kay UC Claire kasi si UC Claire sinusweldohan lang. Kawawa ang Pilipinas sa'yo kasi ninanakaw mo ang pera namin. Yun yung totoo. Sagot naman si Yusek Castro, nasa Cebu ngayon para sa ASEAN 2026. Ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga Asian member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas naman na raw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. At habang nagtatrabaho muli ang Pangulo ngayon sa ASEAN, si VP Sara nagbabakasyon daw sa ibang bansa. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Check. Gets din nyo, mga minamahal. Totoo nga naman, yung ASEAN is for calling for unity. Pero itong si Sara, diba, gusto niyang mag-divide ang mamamayang Pilipino. Literal na panggulo. Si Sara Duterte, gets ninyo, panggulo ka, VP. Sana all, nanggugulo. Diba? Yan pala yung trabaho ng VP ngayon, ang manggulo. Well, anyway. Mas nakakahiya ka, to be honest. Yun yung totoo. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!